Alright, so i-review natin tong 45 teeth na sprocket. Nabili natin siya sa Lazada. Ito, 45 teeth by TSR. So, ay Shopee pala. I-link ko na lang dyan yung description kung saan natin siya nabili. Kamusta ba yung kanyang performance at ang kanyang gas consumption? May dulo ba o wala? Ayan, so naka-carb tayo mga katribo, 28mm. Gagawa rin tayo ng review niyan soon. Pero dito muna tayo sa ating sprocket. Dahil sobrang excited ko dito. Kayang-kaya na itong sumibok ng Rider FI. Uncut tayo ulit ngayon mga katribo dahil gusto ko ma-experience natin ng buo to. Are we recording? Yes. Let's go. Kaya ganun yung 28mm mga katribo, no? Kapag tinatrottle mo siya, no? Parang namamatay. Okay, so una natin makikita dito sa 45 teeth mga katribo ay napaka-responsive ng throttle. Andun yung torque. Unlike ng 43 teeth na walang ka-throttle. Ang 43 teeth mga katribo ay balance. Yan ang pagkaiba nila dito sa 45 teeth. At mabilis mong makukuha ang iyong top speed dito unlike sa 43 teeth. So nag-add tayo ng dalawang ngipin sa ating sprocket. Therefore, mas matipid tayo sa gas ngayon mga katribo. Correct me if I'm wrong. Gira tayo. Woohoo! Grabe, lakas ng torque ng motor ngayon mga katribo. Easy lang yung 80-90. Ewan ko lang kung accurate yan sa GPS. Wala yung iPhone natin eh. Doon ko sinusubukan yung kanyang speed, kung talagang accurate o hindi. Tapos dito sa 45 teeth mga katribo, ang 6 gear, kung mapapansin nyo nakatap na tayo ngayon, which means 6 gear, ay meron pa rin siyang lakas eh, no? Oh, diba? Woo! Nakapang high speed tayo ngayon mga katribo. I mean low speed pala. Alright, grabe, lakas sir. Grabe men. Ingat-ingat lang sa sa mga ganitong klase ng kalsada dahil ang 28mm mga katribo ay namamatayan, lalo pag hindi nakatana. Tumatalon, ganyan ang 45 teeth mga katribo. So recommended ko tong 45 teeth para sa mga racing. Lo, yung nangyari doon sir. Lo, pumasok. Nyari sir. Yee! Na-enjoy kong paggamit ngayon sa motor. Napakaanga. Alright, so we are back. Dito sa 45 teeth mga katribo, kahit anong gear, may torque ka. Yun ang kaibahan niya mga katribo. So para sa atin napaka-pabor nun dahil, 'di ba? Alam naman natin na ang Raider ay malakas lang sa duluhan. Hindi ko masasabi na may dulo pa rin 'to mga katribo dahil naka low speed sprocket set tayo, pero while not, 'di ba? Ganun lang talaga, no, 28mm to, mahagok talaga siya, oh. Pero may power naman eh. Alright, mamaya ulit nag-uusapan natin mga katribo. Yan yung 43 teeth natin, oh. 'Di ba? Pakaangas. Pog tune by Vince Moto on Race Life Racing. Ewan ko. Ride Life pala, Ride Life Racing. Shoutout po sa pagtono ng ating motor. Click
versus rider na nakatune. Panis ang click. Haha. Tumatalon sir. Grabe ang 45 tit mga katribo. Tayo makapag top speed eh. Walang mga straight na daan dito. Mayroon man sa bypass pa, pero we cannot do that. Hoy, may naka-rider curve din sa likod mga katribo. Ito ang mga nakakainis mga katribo, yung mga stop na ganito. Kasi pag yung namamatay yung 28mm curve natin, ayan na, nasa likod siya ha. So far okay naman talaga. Napakaganda po ng 45 teeth. So recommended ko sa mga nagtitipid ng gas at naghahanap ng extra power sa kanilang Raider 150. Hindi ito pang tricycle mga katribo, hindi ito pang tricycle. Ito ay para sa mga naghahanap ng extra power para sa kanilang motor. Kahit stock na carb, goods na goods yan. Stock na makina, goods na goods pa rin. Okay, so nagdagdag lang tayo ng 2 teeth. Lagi. Napaka-aggressive talaga, grabe. Okay, subukan natin mag top speed dito sa ating 1445 teeth mga katribo. Parang nasa 500 meters yata to. Game! Naka-top box mo tayo nito ha. Fifth gear. Bitin mga katribo. Bitin tayo, bitin. Mamaya ulit, attempt ulit tayo. Siguro dahil naka top box tayo, kaya hindi natin ma-attempt yung pinaka top speed talaga niya mga katribo. Try ulit natin mamaya, pagas lang tayo. Nabitin, grabe no. Fifth gear niya 108. Tapos nung malapit na dun sa dulo, saka naman nag 6 gear. Wala, bitin talaga. Kami ulit. Try ulit natin. Wala, di kaya. Pataas. Pero stable siya sa 100 eh oh. Hindi hirap yung makina sa 100. Hindi masyadong gigil at parang normal lang ang idle niya mga katribo. May patay pa. Mga katribo, para matest natin yung ating speed, meron tayong ano dito, speedometer na GPS based, kung saan ito ay nakabase sa GPS. So makikita natin na may diferensya ang speed nila. Kasi dito 60 na ako, dito 53 pa lang. Nakita niyo ang kaibahan? Ang kaibahan nito, ang difference nila ay nasa 10 kilometers or 5 mga ganon. 10 or 5 mga ganon. So alam naman natin na pag GPS talagang medyo may pagka-accurate yan. Dahil naka-base yan sa actual na satellite, diba? 52-62, diba? So ito yung pinaka the best way para malaman natin kung advance ba ang reading ng 1445 o hindi. Ayan
62, 70. Ayan, yan ang kaibahan nila mga katribo. Pero ang maganda naman dito sa 1445 mga katribo, kapag biyahe, relax ka lang dahil hindi mo kailangang bumira para makakuha ng top speed. Kasi kahit pitikin mo lang ng konti, talagang bibira na siya, di ba? Yan ang kaibahan. At saka medyo hindi ka maano sa gas kapag ganito ang iyong settings. Ayan o, 10 ang kaibahan nila. 62 dito, 71, 72, 73 dito. Ayan o, di ba? So yan ang kaibahan. Speed test ulit. Aha, na miss gear tayo. Biglang nag down yung power, no? Grabe.